Kung may isang bagay kang gustong baguhin sa mundo, ano ito at bakit? We all know. We all know this. Kwento lang, chika pero deep. Mga usapang hindi mo makip. Laugh a little, learn a little too. Stories that connect me and you. Real talk, real life, walang filter. From the heart, getting deeper. Kwento lang, chika pero deep. Listen close, the convo we keep. Hello everyone! Welcome to episode 16 of Kwento Lang, Chika Pero Deep. My name is Risa. I am Rica. And I'm G. So today, ang gagawin natin is Card a game. So we have questions here sa cards na tatry nating answerin, Oo. diba? Pwedeng hindi din, di ba? Pwede ring pass. Pwedeng pass pag mahirap Pag na. mahirap. Ah. Ayan. So, isa-shuffle ni Rix yung cards. Okay. Naku, baka naman maubos din natin yan, di ba? No? Pero sige, try Sige lang. natin. Okay. I'm gonna read So the si first Rica yung question. ano natin, Magre-read. tagabasa. Okay. First question. Ano ang pinakaayaw mong ginawa o ginagawa sa iyo ng iba? Kumbaga, what is your pet peeve? Siguro ako yung mga dishonest. Tsaka yung mga medyo makapalang mukha. Yun. Hindi na nahihiya. Para yung bang, walang hiya. Yeah. Yung, parang masyadong komportable. yung Tapos, At saka yung mga dishonest. I think yun yung pinaka-ayaw ko sa lahat. correct. Okay. Diba? Kasi Ikaw? pag dishonest ka, ano na yun eh, dugtong-dugtong na yun eh, diba? That's true. Trust mo, wala na. Ako siguro I would say yung talking behind my back. Yung sa harap mo, wow, ang bait. Pero sa likod mo pala, ang dami na kinikwento about you. Secondly, ayoko rin yung freeloader. Alam mo yung dumidikit lang sa'yo pag Kailangan things are ka. good, di ba? Okay. Magaan ang buhay, nakadikit sa'yo. Pero after that, goodbye, bunot ka na. Yun yung mga Sa bagay, talagang nakakainis things that I nga rin don't yun. like. Ako, feeling ko, sa akin parang ayoko yung sinungaling. Diba? Parang hindi trustworthy eh. May kasabihan nga eh, pag sinungaling ka, ang kakambal ng sinungaling, magnanakaw. Oh, that's diba? Kasabihan yan. Yeah, so parang I just hate people who lie a lot. Oo. Nahuhuli din naman sila eh. Oo. Di ba? Oo. Tsaka marami kasing pag ikaw sinungaling ka, marami ng dugtong na problema yan eh. rin Diba? Kasi trust Yun na eh, yung diba? masisira. Okay, let's go to Okay. our second Okay, question. the next question is, ano ang worst trait mo? Worst trait Kung ko. meron man, no? Oo. Siyempre, hindi naman tayo perfect, diba? Correct. Pero, siguro minsan, yung pagiging straightforward ko, yung siguro sa sobrang honest ko din, Yeah, pag meron akong hindi gusto, sinasabi. ko siya. But I try, aware naman ako, I try to say it the nicest way possible. Pero sa iba, parang strong yung dating, di ba? Pero, well, it is what it is, di ba? Correct. Ako, I would say it's being sensitive minsan. I don't know if it comes with age. Medyo parang nagiging matampuhin. I mean, siguro ganun. Maybe because I expect sometimes sa tao. And then pag hindi nangyayari yon, nagtatampo ko. Yun. Minsan hindi din maganda to a fault, diba? Oo. Siyempre, pag oversensitive na rin. Or kasi minsan iba yung take mo. Oo. Sa take, dahil Yeah. dahil oversensitive ka, minsan iba yung take mo sa take ng iba. Hindi yung pala iba. Hindi pala yun Yeah. yung iba. It Miscom. could- May miscom. Minsan it diba? happens. Siguro my worst trait would be also my best trait. Being so generous. Ayun, oo. Ay, biglang. To a fault. Oo. To a agree. To a Agree. fault. Oo. So I think tawag doon? Ricochet. Kumukontra. Bumabalik sa akin eh. Oo. So I think my worst trait would be also my best trait.
Correct. Pero mas lamang yung best treat. Oo. Kasi ikaw lang kasi sa sobrang bait mo, may tendency may umaabuso sa'yo, di True, ba? true. Which is, Yeah, sa sobrang kaya yun bait. siya nagiging worst trait. also. Diba? So in one word, describe how you feel right now. Ako. Kasi po kakakain lang po namin. Pinakain kami Busog. ni Rika ng magkarami-rami. Busog. Sige. Ikaw. Iniisip ko eh. Bukod sa busog, ano pa ba? Oh, right now, content. Ayan. Contento ako. Oo. Actually, ako din, I think. In life na to, in general. In general, parang hindi Oo. na ako nag-aasam or nagde-dream pa ng more than What you have. more than what I have. Thankful na lang ako sa anong meron or anong nangyayari sa akin ngayon. So, yeah. Yeah, I guess pare-pareho tayo. Kumbaga at this age or stage in our life, parang we're so blessed, di ba? Yes. With what we have, Yeah. I mean, yung family natin, di ba? And what we're doing. Yes. Parang I would say na, syempre retired na. Oo. Wala na yung stress level na gano'n Correct. katulad before. Oo. And yun, I think I would say na talagang maraming blessings din na. Correct. Tsaka malalaki na yung mga anak na, ako, Yeah. yung mga anak ko, may mga Professionals asawa na. na. So, at saka professional sila. So, as in okay na ako. Diba? Yun lang naman yung worry ng Kaya isang contento ka parent. talaga. Diba? Correct. Kaya contented na ako. Hey, Okay. we're on the same page. Yeah. Ano ang pinakamahirap na pinagdaanan mong ang walang nakakaalam? Anong pinakamahirap na pinagdaanan mo na walang nakakaalam? Okay. I think marami din naman. Pero I think, tsaka nabanggit ko na yata sa ibang episodes yung di ba? Yung separation, that's one. I think there was a time also na, alam mo yung sabay-sabay yung gastos and then, syempre nagpapaaral ka ng 2 anak sa private school. Yeah. Tapos, yun, basta maraming gastos. And then, yung mahirap na hirap ka na, pero nagsa-struggle ka, hindi mo pinapakita or hindi mo sinasabi sa family mo na nahihirapan ka or may pinagdadaanan ka or wala ka ng pera or wala ka ng pangkain, wala kang sinishare na ganun kasi gusto mo sarilinin yung problema. Which was really very hard for me. Pero ayokong i-share kasi ayokong mandamay. I think yun yung isa sa trait na parang ayoko kasi nang dadamay ng ibang tao sa kung anong problema meron ako. So, yeah. Yeah. Ikaw. Gage. Wait lang, forgot. So pinakamahirap na, of course, when I lost my mom. Kasi that time, na-mention ko rin before na I stopped working. Exacto, that was the time then I lost my mom. So parang, of course, financially, ang hirap, di ba? You lose your parent, tapos financially, of course, dependent ako sa husband ko. Sanay ako. I'm used to having my own money, earning from work, di ba? So biglang wala. I think yun yung time na medyo nag-struggle ako talaga. Oo. Financial and emotional. Yeah, no? financial and emotional. Sumubay kasi at that time. Ako, I'd say, pareho tayo when my mom got sick also. Kasi, CKD siya eh. Stage 4, Ano yung CK? Okay. chronic kidney disease. We're the So, same. it was like, nag-dialysis yung mami ko eh. So, I mean, not too many people know that it was a struggle also financially because not only was she undergoing dialysis 3 times a week, we also had caregivers all at the same time. 24/7. My dad was in his 80s at that time or early, 80s, late 80s eh. So medyo nagkakaroon na rin ng health issues. Sumabay Dumadami din, na, no? oo. Yeah. Iba yung sabay-sabay. So it's not enough to say na porket meron kang negosyo,
meron ka. Meron kang pang gastos. Gastos. Correct. Because talagang it will hit you pag merong sakit. May sakit sa pamilya. Tsaka sabay-sabay, di ba? Sabay-sabay. And then, hindi mo naman pababayaan yun. No. Your priorities will definitely be centered doon sa health nung may sakit. And regardless kung ano yung sitwasyon, you'll do everything to provide. Correct. Diba? And your mom was your rock, di ba? Oh, yes. Diba? She was, Parang, yeah. yun. Siguro kaya isa yun sa nagpabigat. Yeah. Because, yun nga, she was was your rock. everything. She was Tapos, actually everything. So, yun. So, let me read lang, baka umiyak pa ako. Ano ang pipiliin mo? Marami kang oras, pero wala kang pera? Oh my gosh, okay. Or marami kang pera, pero wala kang oras? doon ako sa maraming Ako pera, din. wala ko. marami, Ang may pera- pera na wala kang oras. Di ba? Oo. Ang hirap kaya ng Bugbog ka na, tapos wala ka pang Hindi, money. at saka alam mo, ang hirap kaya ng walang ginagawa. Correct. Oo. Na-try ko yan nung Semi-retirement. second retirement na yata ako nito. Oo. Tapos, sabi ko, ang saya-saya ko na makakapahinga ako, di ba? Parang 1 month yata ako walang work. Yeah. Tapos, the whole month, nag-YouTube lang ako. Ng mga ganyan. Hindi ka sanay sa ganun. Pag Hindi hindi ako ka sanay sanay. sa ganun. Nag-YouTube. Lahat na lang ng YouTube channels na panood ko na. Tapos Facebook. Parang shock. Sabi ko, hindi ko yata matatagalan to. So, yeah. Actually, ako gusto kong marami akong ginagawa. Ayoko maging idol eh. Oo, di ba? Kasi unang-unang hirap. Especially, kunyari, alam mong meron kang mga responsibilidad. So you'll find ways talaga to do something. Diba? So, siguro naman, nakaipag-ipon naman ako ng konti. Diba? So doon ako sa may pera at busy. Oo. Hindi, ang sabi dito, marami kang pera, pero wala kang oras. Oo. As in, ubos na yung oras mo because sobra kang Kaya nga, busy ka. busy, oo. Diba? Ay, okay na rin ako doon. Okay na rin ako doon. Pero, at marami ka pang pera. So, ako Oo. ganun na rin. Oo, Kesa diba? yung wala ka na nga pera, tas marami ka pang oras, so idle ka pa, tas wala At tapos namumroblema ka Oo. kasi wala kang pera. Oo. Di ba? Pambayad mo ng bills Correct. mo. Correct. Doon na tayo sa busy na may datong May scheme. datong. Oo, tama. Doon ako. Saka meron kang pangsimula Oo. sa iyong planong gagawin, di ba? So anyway, moving forward, paano mo pinatawad ang taong nakasakit sa iyo nang hindi man lang humingi ng kapatawaran? Okay. Siguro sa akin, siguro pinatawad. Ay, ano ba yun? Pinatawad ba yun? Paano mo pinatawad ang taong nakasakit siguro, sa iyo? you can say na pinatawad ko. Pero syempre, I will, di ba, sabi nga, forgive and forget. Yung siguro yun, hindi ko makakalimutan yung nangyari. Pero probably napatawad ko naman. I think ang secret ko, bakit ko, di ba, anong question dyan? Bakit? Pinatawad. Paano mo pinatawad ang taong nakasakit sa iyo na hindi man lang humingi ng kapatawaran? Oo. I think, kumbaga, nilagay ko sa isip ko, aside from, I've been praying a lot, diba? Pinagdadasal ko yung life namin, after that situation. At the same time, pinagdadasal ko siya. But also, ang iniisip ko na lang na kung ano man yung nangyaring yun, kung ano man yung nagawa niya sa akin, nakikita ng Diyos kung ano yung Yung heart mo. nagpatawad ako, yung heart ko. So, iniisip ko na lang that God will reward me for that. So, kaya siguro mas madali para sa akin na Tama. magpatawad. And not just during that situation, I think sa everyday na nangyayari sa buhay natin, miski maliit lang na mga situations, petty things, 'di ba? Naiinis ka, pero kinakalimutan mo na lang 'yon kasi nga
iniisip mo na lang, bahala na si Lord sa kanya, yung mga ganyan. Siguro I just have a lot of faith in Him na hindi ako pababayaan, and He will reward me for that. Tama. Diba? Ikaw, Lidge. For me naman, dun sa nagpatawad na hindi humihingi naman ng paumanhin, di ba? I guess, madaling tanggapin pero hindi makakalimutan. So, like, civil kami, kasi friend to eh. So, naging okay kami, friends. We talk again, but hindi na katulad nung level before. Nag-set na ako ng boundaries ko. Kasi ayoko na ulit ma-hurt. But, nandun na yung pagkapatawad ko sa kanya. It doesn't mean na hindi ko siya pinatawad kasi the mere thought na kinakausap ko siya ulit, will we go out or whatever, pero may limitations na. Hindi na pwedeng mag-exceed pa dun sa boundary na sinet ko. Cautious ka na rin, Yes, diba? cautious na lang ako. Tsaka civil na lang ako. Kasi alam ko na nadala na ako eh. Oo. So, for me, yun yung way ko. Ako naman, paano ko pinatawad? Kasi very forgiving naman ako eh. So, I just forgave without letting that person know na pinatawad ko siya. Kasi the burden of carrying whatever it is not on me anymore. Mabigat eh. din. Nasa kanya na. Diba? So, ang realization nun will come later on, which it happened. And ako naman, nung sinabi niya sa akin, nang humingi siya ng dispensa, sabi ko, even before you said you're sorry, napatawad na kita. So, That's nice. So, yun. Yeah. It's very good. Yeah. So, Ang bigat naman, ano? Hinga ng malalim. lovingly yours, Helen. Kung may isang bagay kang gustong baguhin sa mundo, ano ito at bakit? We all know. We all know this. It's Mawala yung corruption, Correct. diba? Na umayos maging- yung sistema ng buhay umayos sa atin. lahat ng mga politicians that we have now, Yeah. diba? Oo, that's- Or yung mga darating na bagong politicians na maging maayos ang Pilipinas, na walang problema talaga, na para hindi maapektuhan yung mga Next taong bayan, generation. diba? Yeah, lalo na yung Lalo na future yung mga anak generation. natin, Oo, diba? sila Yung talaga mga yung- anak nila, ganyan. Correct. Sana, no? As in, I Kailan don't know kaya kung kailan. mangyayari yun, Oo, no? ewan Oo nga eh. natin. Well, We're still hoping and praying. Ano ang pinaramdam sa iyo ng childhood days mo na hindi mo ipaparamdam sa magiging future kids mo? siguro like what we discussed nung earlier episodes natin, yung about parenting, yung authoritarian, na di ka na pwede magsalita. Alam mo yung ganong klaseng parenting na yung voice lang ng parent ang mananaig and the child cannot explain or give his side. Siguro yun yung ayoko maranasan kasi parang one-man rule yun eh, di ba? Na parang I don't think effective parenting style na siya at this point in our, in the world, parang ganon. So, I guess, yun yung sa akin. Siguro, partially ganun din. Pero, in general kasi, I had a happy childhood eh. Youngest ako sa girl. So, yung Attention mabait na sa'yo. din naman ako nung bata ako. So, hindi talaga sobrang nagkamay bakal. Alam mo yun? Yung parents ko sa akin. But you know that there are certain times na yun nga, yung sinasabi ko before sa episode na isang tingin lang, yung mga ganyan, isang sutsot, isang tingin. Ganong type of parenting na ayokong gawin sa mga anak ko. But sometimes, sa Kailangan. totoo lang, minsan nangyayari din yun, di ba? Oo. Yung isang kindat or tingin, yung ganyan. So, pero in general, I had a happy childhood naman. So, siguro, Ako naman, I would say, happy naman childhood ko, but as being the eldest, parang lahat ng sa akin, yung first time na maging ganito, strict or whatever, it was Sa'yo always, lahat. Pagdating sa mga dulo na sa mga siblings ko, hindi na lenient na sila and all. It's always the panganay talaga yung pinagsistrict. yeah. Ako I have no kids, no? Pero siguro, ganun din naman. If let's say I had kids, I'd be more lenient. Siguro I'd be more, siguro more tame and I'd be siguro kind with words in terms of disciplining my kids. Or
as a guardian, I've always been, kumbaga, I'd assert what I really want. Pero ini-explain ko kung bakit. Yeah. Oo, yun lang. I think, kasi tama yung authoritarian na klaseng discipline, medyo mabigat yun Oo. Oo. Yeah. So, Okay, yun. Let's next. go. Let's go. Ano ang kailangan mong tanggapin at i-let go para makausad ka? Ako wala. Parang Oo, okay wala na ako din. Oo, ako Oo rin. nga, chill Oo. na tayo, Oo, di ba? parang hindi na, wala na yata Oo. tayo I sa think ganyang phase. no hang-ups. Oo. Oo. Siguro lahat dapat i-let go. Go and live and let go. Kung may isang bagay kang pwedeng makuha kapalit ng buhay mo, Wow. What? ano ito at bakit? Sa kapalit ng buhay ko. Kung may isang bagay kang pwedeng makuha kapalit ng buhay mo, ano to at bakit? Ako siguro yung good health for my family. Parang naisip ko din. Kapalit ng buhay mo. Oo. Parang ako, dahil again, di ba, nandun na tayo sa phase na masaya na tayo sa buhay natin ngayon, contented na tayo sa mga nangyayari sa atin. So I think sa akin, yung maging healthy sila, di ba? Kasi Yeah. pag healthy sila, masaya ang pamilya nila. That's So, yun, I think good health para sa mga Same anak ko at here. apo. Parang for me, something that would protect them. Kung something na harmful, yun yung ayoko mangyari. Na ako na lang more than them. Parang ganun din. Ano ang best decision na ginawa mo? Lahat siguro ng ginawa ko, I must say na siguro that was the best decision. Kasi kung mistake man siya later, kung na-realize ko it was a mistake, I learned something from it Yes. Diba? Yeah. Kung maganda naman siya, di maganda. Oo. Diba? So, kung ano ako ngayon, it's because of all those Decisions you made in the that I past. made, good Pareho or tayo. bad. Diba? Correct. I'm So, the siguro same. wala akong There's no Wala. particular best decision kasi lahat naman ng dinidecide natin, we know that it's going to be for the best, 'di ba? Oo. Or Tama. betterment of our lives or for our loved ones. So, Correct. lahat ng dinecide natin, yun yung Yeah. pinaka-best If it na failed, talaga. diba, ganun Ganun talaga. Diba? Yun yung gusto niya. Correct. Diba? Ito. Kailan mo huling naramdaman na mag-isa ka? Ako. Kailan mo huling naramdaman na mag-isa ka? Ako hindi ko matandaan yung dates, pero there are times, kasi diba, talaga namang mag-isa na lang ako because my kids are abroad. So, and kung uuwi man dito yung eldest ko, naman siya, may asawa naman siya. So, I'm really alone, empty nester talaga. So, merong mga times na napapaisip ako na parang may mag-isa ako, yung wala akong makausap, wala akong makakwentuhan, or yung ganyan. Or alanganin yung oras kaya hindi ko sila matawagan. Yun. Pero walang minsan umaano lang basta Oo. Spur of the moment. naiisip mo lang na malungkot ka, naiisip mo lang sila, yung mga ganon. Pero yeah. Ako, when my parents passed away, yung silang dalawa, Oo. suddenly yung realization mo, wala ka ng magulang, wala ka ng kasama. Kasi we've always been together every single day, di ba? Yung realization na one day they'll leave me behind, di ba? Is already in front of me. And it's happening. Yeah, diba? and it just happened, di ba? Good thing I was prepared. I was prepared for it. So, kailan ko huling ramdaman na mag-isa ako? Years ago? When my dad passed. The recent. Yun yung talaga, the alam most mo mag-isa recent. ka na. Pero, hindi ako malungkot. Di ba? Tama. Yeah. Okay. Doesn't mean naman kasi pag mag-isa ka, lonely ka na di ba? Oo, hindi. Yeah. Oo. Next. Ano ba? Ay, ikaw, nasagot mo ba yung ano mo? Ayoko na. Ayaw mo rin? Baka kumanta ako dyan. Ano ang last biggest realization mo sa iyong sarili? Biggest realization. Oo. Kayo muna.
Ako, Biggest realization. na one day when my parents leave and passes, I'll be all by myself, 'di ba? So, yun yung realization. About yourself. Yeah. Na parang bang I have to be on my own. I have to be brave enough to face the, life head on. 'Di ba? Regardless. Oo. Yun ang realization mo doon. Mag-isa ka. Sa bagay. Oo, kasi ayaw mo naman din maging pabigat sa iba eh. So you have to prepare yourself for all the eventualities of life. Ako yung last biggest realization ko about myself, etong recently na I'm into TikTok, yung yeah. ganon, itong podcast na to. Kasi, you know me, Rix, I've Yeah. been a shy girl. Yeah. Talaga very quiet in school and all, but you'll never think of me doing this, Yeah. doing TikTok and everything. So, I guess, realization ko, I can do it. Yeah. Just like I anybody think parehas else. tayo, di I ba? can do it, di ba? At this Oo, age tama, pa, di ba, tama. na I'm already nearing my senior Yeah, years and dito ko pa na nagawa to. So, I'm enjoying it. And why not? Yeah. Di ba? While we still have time to do these things, Yeah. enjoy natin. So, ito yung biggest realization ko about myself. I mean, I got out of my shell, my comfort good. zone, you know. Tama yan. So, Tama yan. yan. Happy for you, kids. Thank you, my friends. Ano ang isang bagay na proud ka sa sarili mo? I think ako, yung napatapos ko yung mga anak ko. Oh, yeah. It's a big achievement. Yeah. At lumaki sila na maayos na mga tao. Yeah. And that, hindi sila umasa sa akin masyado. Ay, hindi sila umasa sa akin even after graduation. As in, pinakita talaga nila na, hindi ko na sila kailangang intindihin pa. Diba? Yeah. Naging, maayos sila. So, I think yun yung pinaka-proudest moment ko dun. Ikaw, kids. Okay, proudest moment. Siguro nga yung na-mention ko na yun in the past, previous episodes na yun na nga, there was a time in my life that I decided to become a full-time mom. Kasi it's not easy, lalo na kung career woman ka before. Yung, di ba, yung you have your own money nga, as I mentioned earlier then, na sanay ka, na may hawak kang money and all of a sudden, wala. You just have to wait for your husband to give you something. So I guess malaking decision yon on my part, pero hindi ko pinagsisisihan because natutukan ko naman yung anak ko doon. And I know he's grown up to become a good man, responsible, And then, of course, yung as the eldest nga, na ako din yung tumatayong parang matriarch of the family, deciding also on what to do dun sa mga, let's say, ventures namin or family matters. So, there. Ako, ang isang bagay na proud ako na mas sa sarili ko is that I'm self-reliant. Kumbaga, like what I mentioned earlier, I don't want to depend on other people. So I find ways and means to come up with a business. Oo. That's Kaliwat true. ka ng business. To be self-reliant. I don't want people bothering people for something. Diba? Parang mas gusto mong sariling sikap more than anything. So, Yeah. yun. That's true. Okay, we're Okay. halfway through na yata. I-rank mo from 1 to 5 kung ano ang pinakamahalaga sa'yo. Love life, career, family, friendship, self. Ano yun? Okay. I-rank mo from 1 to 5. Anong... Siguro ako, family, syempre, number 1. Hindi, mali. Self, family, career, friendship, love life. huling love Na, life? super huli. Baka number 6 pa siya. Bigla, Ikaw. na-move pa eh. Ganun ba? Ikaw, gusto mo mag-rank? Number 1, family. Number 2, self. Number 3, love life. Siyempre, nandun siya sa family ko din di ba? Number 4, friendship. And then the last, yung career. Ayoko na kasi mag-work. I'd rather work for myself or the family na. Ako, of course, number 1, self. Number 2, family. Number 3, friendship.
Number 4, love life. Number 5, career. Talaga, last yung career. Well, interchangeable yung love life and career eh. Diba? Pero baka magalit sa akin. Pag hinuli mo. Oo. Diba? Tama lang ba na i-cut off ang kaibigan kapag nag-outgrow mo na sila? Cut off. Para alisin mo na siya sa yung ano. Parang hindi naman siguro cut off. Pero 'di ba, meron naman talagang phases 'yan eh. 'Di ba? correct. May phases naman talaga 'yan eh. Pero hindi para i-cut off mo kung wala naman kayong masamang pinagsamahan, 'di ba? Correct. Kung maayos naman yung pinagsamahan niyo, it's just that yung season niyo nag-change. Yeah. Maybe ano siya, para siyang nakapark or andyan lang siya, 'di ba? Andyan lang siya, and then if that person suddenly needs you, 'di ba? You should Available be ka rin. available for that person, 'di ba? So, yun. I think hindi siya cut off, but maybe nandyan siya, Set aside nakapark. muna. Oo, hindi lang siya yung popular sa season mo ngayon. Siguro parang gano'n. Same answer. Kasi talagang you outgrow people eh. Kasi syempre yung journey nyo in life, nag-iiba, di ba? Yung interest nyo, Yung interest iba, nyo, diba? ganun. Yung timeline niya, iba sa timeline mo, as what you always say. So, yun, saying naman na cut off, unless may ginawa siya talaga sa'yo, na hindi ka aya-aya, and then that's the time maybe. Pero for, yun, as what you said, yung season lang, just put her there on the side. Ang sama, no? No, I mean, not put on the side, but Hindi in a hindi bad lang way. active yung friendship nyo, but hindi naman cut off. Parang drastic na yung cut off. Ako naman, I don't want to burn bridges. Diba? Kasi sayang eh, may pinagsamahan Yeah. kayo. Oo. So, at one point naman, you were close. At one point. Dapat ng friendship, nini-nurture yan eh. And it works both ways. So, kumbaga, kung Nice na-outgrow mo sila, Oo. well, it's just because nauna ka. Andyan lang naman sila eh. And eventually, they'll grow with you rin. And catch up And with catch you, up. diba? That's true. Good answer. I like Diba? that. So, yun. For me, Okay. That's nice. 5 to 10 years from now, ano ang nakikita mo sa sarili mo? Diyos ko, 17. Ilang taon tayo? 70. 70. Malamang mas maputi na yung Siguro buhok ko. 5 years na lang muna. 65. 64. Ako sigurado mas maputi na yung buhok ko. Oh my gosh. Siguro medyo nabawasan na rin ako ng ipin. Ako siguro groovy pa rin. Nax. Nagtitiktok pa rin. Bakit Yeah. bang hindi? Oo, di ba? Yeah. Siguro ako yung energy ko mas lesser na by that time. Oo nga. Siguro hindi na ako nagpupuyat masyado by that time. Slow Dapat down lang. na. Oo. Siguro by the time I'll have my own business, Grandkids. 'di ba? More grandkids pa. Or Oo. by the time nakaipon na ako sana na para ready na ako to stay with my grandkids, Oo. 'di ba? Alagaan sila. Wow. Yeah, that's Ako, hindi. Maging anong tawag mo doon? apostolic work. Oo, yung ide-deposit yung mga apo sa'yo. Okay. Oo. Ako siguro lang. Yun nga, mas lalong puputi yung buhok ko. Hopefully, hindi naman masakitin. Yeah, Diba? of course. Yeah. Oo. And siguro more active sa... Social media. pwede. church. Sa church. Diba? Usually, gano'n naman talaga pag tumatanda. Nagiging Ano ang pinakamasakit at pinakamasayang alaala na hindi mo makakalimutan? Masakit and ano? Masaya. Masaya. Oh. Na alaala na hindi mo malilimutan? Masaya. Ako siguro nung nagstay ako sa US with my apo, yung first time ko siyang nakasama, and then ilang months din ako doon na nagstay. Tapos, alam mo yun, tinuturuan mo siya Yeah. ng kung ano-ano. Yun, ang saya lang. Yun, I think masaya yun.
bukod sa, syempre yung mga nag-asawa, yung mga bata, 'di ba? Masaya din yun, 'di ba? Kasi you like the husbands. Oo. So, malaking bagay din yun. So, And then, ano pa yun? Yung masakit Masakit. Masakit. at masaya. Siguro yung na-betray ka, yung mga Yeah, of ganyan. course. Oo. Whether friends yun or, 'di ba, yung yung ka-relationship mo, 'di ba? Yeah. Yun, ganon. Ikaw. Edge. Oh, yung masakit, of course, yung death ulit. I mean, hindi na kasi babalik eh. I mean, you know, my mom. So, I think talaga yun, up to now, I still long for her, ganyan. And yun yung pinakamasakit for me. Yung masaya, wala talaga ako ma-pinpoint na particular na isang sobrang sayang happening in my life. Kasi I would say, everything naman, kontento ako sa nangyayari. So everything to me is a blessing, di ba? And everything makes me happy. Lalo na pag about my family. Ako pinakamasaya, well, obvious naman yung pinakamalungkot when I lost both my parents. Pero ang pinakamasaya was when Robert, Bing, and Margaret was in the Philippines and was living with us. I think that was the best years together. Kasi para ako nagkaroon ng instant mga kapatid. Yeah. Very Diba? memorable. Yes. No? Oo, yan. So, yun ang Okay. Kailan kaya Ito. ulit yun, no, Rix? Ah, Nasabay-sabay sila. Sana magkaroon pa ng magkaanak na si Robert para O, may shout baby na out talaga. Robert and Bing. Si Bing Margaret. madami na. Si Oo Margo nga. passed I mean, away na eh. Okay. So for our last question, Pwede. Sige. So para sa iyo, anong pinakamahalagang katangian ng isang kaibigan? Ako siguro yung sincerity. 'Di ba? Yeah. Kasi maraming pwedeng maging kaibigan eh. Acquaintance mo, kaibigan. Ako, for me yung mga acquaintances ko, I treat them as a friend. Kumbaga, basta nakilala ko, friend ko, yung ganyan. Pero yung tunay na kaibigan na magiging sincere sa'yo, not necessarily na dapat lahat lang ng sinasabi niya sa'yo yung magaganda about you. Yeah. Pero yung sincere siya and concerned siya sa'yo, and sasabihin niya talaga sa'yo kung ano yung sa tingin niya na makakabuti para sa'yo. Yeah. I think, but in a nice way, yung Yeah. ganyan. So, I think yung sincerity ng friend, importante sa akin yun. Ikaw, Kage. Ako, for me, I don't know the exact one word for it. Pero yung the friend who stays with you for the long haul. Yeah. Kung ano mang milestone mo sa buhay, whether up or down yung life mo, you go through crisis or what, nandun yung friend mo yun. And for me, yun yung mga binavalue kong klaseng friendship. Kasi hindi sila namimili ng time na stick with you, di ba? Kung ano mang season ng better or buhay for mo. worse. Yun, ganong klase. Pareho tayo, Yeah. Gage. I think yung definition ko of real friendship is, yun na nga, for all seasons. Not only kung kailan bright and sunny. Good diba? times. The good times lang. Better when, lalo na, kunyari, na nandyan sila when days are not really, di ba? Good. Bright, Bright and sunny. Correct. Ganon. Tama. So, ano? I guess. Okay na, medyo madami-dami na yun. Oo, madami-dami na. At medyo mahihirap yung mga tanong, ha? Oo nga eh. Parang Medyo sobrang naging napapaisip tayo. Oo, medyo, Diba? So this is it again. Yeah. No? We've ended another episode of Kwento Kwento Lang, Lang, Chika Chika Pero Deep. Pero Deep. Oo. So, don't forget to follow, like, and subscribe. Yes. And we'll see you next week. Oo. So, thank you everyone. Yeah. Bye. Bye. Please share all our videos. Yes, Okay. bye. Bye. Hi.